Magandang umaga mga kapatid, mga kaibigan. So, meron lang po akong iilang mga bersikulo na i-share sa inyo. Ano po ang sitwasyon sa tao? Ano po ang sitwasyon bilang mga tao? Okay, so ano po yung mga problema, no? Ano po ang dapat nating malalaman sa ating buhay? So yun po yung pinaka-importante na inyong malalaman, ma-realize niyo na ikaw pala ay mayroong problema. Okay, so unang-una mga kapatid, mga kaibigan, according sa Roma chapter 3 verse 23. So ito po ang sinabi sa Romans chapter 3 verse 23. Sabi diyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, mga kapatid, mga kaibigan, siguro sa pananaw ng mga tao, siya po ay banal, siya po ay walang kasalanan, siya po ay maliit lang na kasalanan. Siguro hindi siya nagkasala sa kanyang kapwa-tao. Pero kapatid, kaibigan, sabi po ng Bible, sapagkat ang lahat. So, ibig sabihin, pag lahat po ng tao, okay, lahat po ng tao, kahit ano po ang status, no? Ano po ang posisyon, ikaw ay mayaman, ikaw ay mahirap, ikaw ay pastor, ikaw ay imam, ikaw ay pare, no? Ikaw ay bata, no? So, according sa Bible, lahat. So lahat ibig sabihin, lahat po 'yon, no? Lahat ng mga tao. Kaya nga sabi ng Bible, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ibig sabihin, dahil tayo po ay makasalanan, so ibig sabihin ay hindi talaga ito makaluwalhati sa Diyos. Okay? Hindi makaluwalhati sa Diyos. Alam naman natin ang Diyos ay banal, mga kapatid. So alam mo ba mga kapatid, kaibigan, na dahil tayo ay makasalanan, mayroon pong bayad. Okay, mayroon pong bayad. According sa Romans chapter 6 verse 23. Ito po yung bayad, mga kapatid, sa ating nagawang kasalanan. Okay, so siguro gusto mo i-justify na ako po ay maliit lang na kasalanan, ako po ay ganito ganyan. So ang kasalanan, mga kapatid, mga kaibigan, ay marami pong paraan yan sa paggawa. Halimbawa na lang yung ating mata, no, sa ating paningin. Iba-iba na lang ating makita. So pwede talaga yan magkasala. Ang ating pag-iisip, no? So tayo po ay nag-isip ng masama, kahit hindi mo pa ginagawa, iniisip mo na, so yan po ay kasalanan na. At sa ating pananalita, no, according sa Bible in Revelation 21:8, no, kahit sa pagsisinungaling lang ay nagkasala ka na. At I do believe, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi lang liar o hindi lang pagsisinungaling ang iyong ginagawa. Marami pang paraan, no? Marami pa kang ginawa na mga kasalanan. Kaya nga, ito po yung ating puso, no? Tayo po ay nagagalit sa mga tao at sa ating ginagawa daily. So sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yun po ang rason, mga kapatid, mga kaibigan, bakit ang mga tao ay namamatay. Dahil po sa Bible, yan talaga ay kabayaran. Tulad na lang dito sa mundo natin, mayroon po tayong mga laws and bylaws. So pag ikaw ay nagkasala, ikaw ay nagtransgress, no, sa law ng gobyerno, ay talagang hahabulin ka ng mga pulis. Ikaw ay ilagay sa kulungan, no? So yun po, dahil ikaw po ay nagkasala sa law, sa gobyerno. Sa harap ng Diyos, ikaw rin ay makasalanan, ako rin makasalanan. So dapat, mga kapatid, mga kaibigan, alam mo ito hanggang buhay ka pa, no? Dahil ito po ang pinaka-importante na malalaman mo, kapatid, kasi hindi lang ito kamatayan ng laman, no? Itong ating katawan, ito po ay namamatay. Pero sabi ng Bible, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
At pagkatapos mong mamatay physically mga kapatid, ito yung katawan natin na makita sa kabaong, iniiyakan, na pinupuntahan, mayroong funeral. Pero yung ating kaluluwa mga kapatid, mga kaibigan, doon po yan pupunta sa impyerno once na hindi mo natanggap si Jesus Christ. Kaya nga sabi ko kanina, dapat alamin po natin kung ano ang status ng ating buhay sa harap ng Diyos. Kasi kung hindi mo natanggap si Jesus Christ, hindi mo nalaman nung buhay ka pa, no? Paano pag namatay ka? So, wala pong purgatorio sa Biblia mga kapatid, mga kaibigan. Dalawa lang po talaga ang pwedeng pupuntahan ng kaluluwa. Sa langit, pag ikaw ay ligtas na, natanggap mo si Jesus Christ nung buhay ka pa, o impyerno dahil hindi mo natanggap si Jesus Christ. So, ang impyerno mga kapatid, mga kaibigan, siguro sasabihin mo ay katang-isip lang yan, idea lang yan, story lang yan. But I tell you mga kapatid, mga kaibigan, mayroon pong impyerno sa Biblia. Nung si Jesus Christ ay nag-preach pa nung sa kanyang time, ay lagi po niyang tinuturo talaga, no? Na talagang ang impyerno, pag nandoon ang isang tao ay talagang hindi masaya. Mark chapter 9, verse 44, 46, 48, tatlong beses ito ginamit mga kapatid. Sabi ng Bible sa 44, kung saan ang kanilang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi naapula. 46, kung saan kanilang uod ay hindi namatay at ang apoy ay hindi naapula. 48, kung saan ang kanilang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi naapula. So, ibig sabihin, may uod pala sa impyerno na hindi namamatay at yung apoy ay hindi naapula, no? So talagang napakadelikado mga kapatid, mga kaibigan, pag ang isang tao ay hindi nakatanggap ni Jesus Christ bilang tagapagligtas sa kanyang kaluluwa. Kahit anong gagawin mo sa patay na tao na hindi nakatanggap ni Jesus Christ, kahit anong gagawin mo dyan mga kapatid, kahit magmimisa pa, kahit ano pang gawin ninyo, wala na po yan. Wala na pong chance once ang isang tao na hindi nakatanggap ni Jesus Christ napunta sa impyerno. Wala na pong exit. Okay? So yun po, dapat alamin mo kapatid, ako, no, hindi sa nagmamayabang. One day po, mayroon pong isang pastor na nagtuturo sa akin. Nag-share po siya sa kaligtasan. Paano maligtas? In October 17, 2013, mga kapatid, tinanggap ko po si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa. Ang tanong, ikaw ay gusto mo bang maimpyerno? Gusto mo bang maimpyerno? Sasabihin mo, hindi. Kahit hindi mo gusto, pero once na ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa Book of Life, hindi mo natanggap si Jesus Christ ngayon, habang buhay ka pa, pag naimpyerno ka, wala nang pag-asa. Kaya tell you mga kapatid, mga kaibigan, ang impyerno totoo. Mayroon na pong napunta sa impyernong hanggang ngayon ay hindi pa nakabalik. At alam mo siguro na yung rich man, hindi po parabol. Yan po ay totoo talagang istorya dahil mayroon pong mga pangalan sa Biblia. Sa Luke chapter 16 verse 19, mayroong Lazarus, yung mahirap na tao. Alam naman natin, pag tayo po ay nag-aaral patungkol sa parabol, ay hindi talaga yan gagamit ng pangalan ng tao. So, totoong istorya mga kapatid na once ng isang tao ay napunta sa impyerno, hindi po yan masaya. Mayroon kang simbahan, mabuting gawa mo, nagbibigay ka. Pag hindi mo natanggap si Jesus Christ, impyerno ka pa rin. Dahil hindi ang simbahan ang makapagligtas sa iyo. Hindi ang pagbibigay, hindi ang paggawa ng mabuti ang makapagligtas sa iyo. Si Jesus Christ lang, tanggapin mo siya ngayon bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. John 14:6. So mga kapatid, abangan po natin ang part 2 ng ating video. So huwag kalimutan mag-follow, mag-likes, at paki-share po kung gusto mong maligtas ang iyong kaluluwa. Mga kapatid, isa lang po ang masasabi ko. Tanggapin mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa ngayon. Okay? So,
Kailangan mong i-confess yung mga kasalanan mo sa harap ng Diyos. Tapos, paniwalaan mo yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Okay, paniwalaan mo. Tapos, tatanggapin mo si Christ through prayer. Totoo ha? Ikaw lang naman ang nakaalam yan at ang Diyos. Tanggapin mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng inyong kaluluwa. Ngayong buhay ka pa. Tapos, pag natanggap mo na si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng inyong kaluluwa, mayroon pong talata nagsasabi sa iyo na hindi ka na mapunta sa impyerno. Hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Dahil pag natanggap mo ni si Jesus Christ, anytime, pag ikaw ay kukunin sa kamatayan, langit ka na. Amen.